po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na mag-settle down po and let's gather po dito sa ating worship hall for our Sunday Bites. Handa na po ba ang lahat to receive God's word for today? Amen. Praise God. Okay, sa mga nanonood. Nanonood. Sa mga nakikinig, ayan, sa bawat isa na meron pa pong inaasikaso, kung ano man pong ginagawa natin, tawag dito, okay lang po yan. Let's focus ourselves po sa ministry po ni Lord for today. So before that po, let's all pray. Let us open in prayer. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw, Lord God, sa panibagong hininga, Lord, sa panibagong buhay na ipinagkaloob mo sa iyong mga anak sa araw na ito. Lord, we pray na ikaw yung patuloy, Lord God, na pumuno, Panginoon, ng pagkukulang, Lord God, na merong nararanasan ang bawat isa. And we pray, Panginoon, na ikaw yung patuloy, Lord God, na manguna. Ikaw yung patuloy, Lord God, na maging sentro ng gawaing ito. Patuloy, Lord God, na maitaas ang pangalan mo, Panginoon, sa kalagitnaan ng gawain mo, Lord God. We pray for a humble heart and a humble spirit sa oras na ito, that we may be able, Lord God, to understand your word. That through your Holy Spirit, Panginoon, ma-receive namin yung wisdom na nanggagaling sa'yo, yung understanding, Lord God, and the knowledge coming from you through your Holy Spirit, Lord God, na maintindihan namin, Panginoon, yung nais mo, that through your word, Lord God, alam namin na may panibagong aral ka na i-reveal sa amin, may panibago kang pangako, Panginoon, na i-reveal sa bawat isa, panibagong command, instruction for us, Lord God, to continue our life, our journey with you here on earth, Father. We thank you for this day and for this time, Lord God, na ikaw yung patuloy, Lord God, na pumupuno ng aming mga puso, pumupuno ng aming mga sisidlan. And we pray, Lord God, for your grace and mercy to be upon us right now, Lord God. Hindi man namin deserve ang mga bagay na to, but still, Lord God, you are faithful, you are merciful, you are graceful to us, Lord God. You are patient with us, Lord God, kaya sa oras na ito, tinataas namin sa'yo ang aming mga puso, Panginoon, patuloy namin isinsurrender sa'yo ang aming mga buhay, that as we study your word, Father, maitanim sa aming mga puso ang iyong bunga ng salita, Lord God. Ang bunga, Panginoon, ng iyong banal na spirito. At maranasan namin, Panginoon, yung gantimpala. Maranasan namin, Panginoon, yung pagpapala na nanggagaling sa iyo ng siksik, liglig at umaapaw at walang sapat na kalalagyan, Panginoon. Kaya sa oras na ito, muli, ikaw ang patuloy na maitaas, mapapurihan, mapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah, Jesus. So, patuloy pa rin po tayo sa ating series. Ba't may echo? Bigla may echo. Ayan, patuloy pa rin po tayo sa ating series for this month na Send More Workers. Ayan, mababasa po natin from Matthew chapter 9, verses 37 to 38. Ayan, let's read muna po yung ating theme verse for this month. Sabi dito, verse 37, Then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Verse 38, Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. So for this month, sobrang nabugbog tong verse na to. And sa buhay ng bawat isa, alam natin kung kung gaano nagiging matindi yung pagsubok na kinakaharap natin once we surrender our life to Jesus. Once we accepted Him as our Lord and Savior. Amen. Kasi hindi naman din po biro yung pagtanggap natin sa Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. So in anything we do, in any situation we have, or sa kung anumang pagsubok yung nararanasan ng bawat isa, ano po ba yung nais ng Panginoon through these verses na ma-discover natin, amen, as we study His Word. So, ang focus verse ko po for today, from Matthew chapter 7, verses 13 to 14. So, I want everyone, ayan yung mga nakakarinig po,
kung tawag ito, let's reflect and let's check our hearts and kung paano natin marerelate yung verses na to from Matthew chapter 7 verse 13 to 14 dun sa ating theme verse na Matthew chapter 9 verses 37 to 38. So let's read po. Ito po yung isa sa parable ni Jesus. And kung sa mga Bibles niyo po, may title dyan. Sabi po doon, The Narrow and the Wide Gates. So kung meron pa po sa inyong hindi nakakabasa nitong dalawang verses, ayan, let's meditate on the Word of God po. Sabi po dito, verse 13, Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Verse 14, But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it. So dito sa dalawang verses na to, mapapatanong tayo bakit nasabi na wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and small yung gate at narrow yung road that leads to life. So sa bawat isa, sa pagiging Kristiyano natin, sa pagiging tagasunod ng Panginoon, hindi madali yung posisyon natin bilang mga tagasunod ng Diyos. We all know na sa kung paano nag-minister si Jesus sa time niya, ganong bagay na He wants us to be like Him. He wants us to, obey. Amen? The commands of the Lord from the Old Testament pa lang, mababasa na natin kung ano yung nais ng Diyos para sa mga anak niya, especially for His people, the Israelites. Amen? And today, yung magiging title ko po, ayan, and iiwan kong question para sa inyo, where to go? Since our theme verse for this month is send more workers, ang tanong ko po sa inyo is, saan ba tayo patungo? Or saan ba tayo pupunta? Or kung paano nyo naiintindihan yung tanong ko na where to go? Ayan, marami sa atin dito sa mundo na, tawag doon, hindi natin alam kung saan tayo pupunta, hindi natin alam kung ano yung patutunguhan ng buhay natin, or kung ano yung ninanais ng bawat isa. Amen? But the Lord wants us to focus on His will, to focus on His instructions for us, that we as His servants, gusto ng Panginoon na matutunan natin, amen, na kumilos, matutunan natin na kilalanin siya. Amen, matutunan natin na tumayo at panindigan yung pananampalataya na meron tayo para sa Kanya. Amen? Kaya yun po yung tanong ko sa inyo, where to go? Ayan, marami sa atin, sa mga tao, sabihin na natin, most of the people, mahilig gumala. Di po ba? Ayan, sino po ba dito sa inyo na may naging lakad this week, or last week, or last month, or the next week, ayan, the next months, ayan, yung mga tao na hindi mapakali yung pa. Gusto na lakad, gusto layas ng layas. Ayan, gusto yung iba nagta-travel around the world. Sana all. Di ba, mga ganyan. Yung iba gusto nila na matry na pumunta sa iba't ibang city, pumunta sa iba't ibang nation, sa iba't ibang country, ganyan. So tayo as servants of Christ, magkaroon tayo ng ganong mindset na malaman natin and matutunan natin kung saan tayo dapat patungo and kung ano dapat yung pathway or yung road na tinatahak natin as Christians. So for our pointer number 1 po, yun, where? Di na ako lalayo, dun pa rin sa ating title, where? So yung tanong is saan? So yung yung team natin for this month na send more workers, para sa iba, ayan, kasama na ako nun.
Guilty ako doon. Kasama ako doon na, syempre, mahihirapan tayo kung saan. Amen? Kung saan, kung saan wait lang, ulitin ko. Nahihirapan tayo kung saan, nahihirapan tayo kung paano tayo, hahayo. Amen? Kasi yun nga, yung from our title na send more workers, di ba? Sabi dyan, send. So may part doon na dapat tayo mismo kinikilusan natin. Amen. So kung yung question dito is saan? For our pointer number 1, let's assess our hearts na kung ano ba yung nais or kung saan ba yung nais ng Panginoon na patunguhan natin. So, sabi po doon sa ating verse 13, wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. So, sa unang bagay na makikita natin dito, dahil alam natin na, yung Tagalog na lang, Flash mo na lang yung Tagalog. Ayan, alam natin na dito sa mundo, ayan, punong-puno ng destruction, punong-puno ng temptation, punong-puno ng kasamaan. Amen? And tayo, yun nga, sinasabi nila na abnormal na nandito sa mundo na kailangan mapanindigan natin yung pagiging Christ-like natin. Amen? And dito sa sitwasyon na to, marami yung nahihirapan. And ayan, sinabi dyan na, Ayan, daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Siyempre, di naman natin kilala lahat ng tao. Pero once we see their lifestyle, ganon, or kung ano yung, siyempre, pinapakita ng tao sa'yo, ganong bagay na malalaman mo kung asang sitwasyon sila. Amen. Kagaya nun na, yun nga, since we are in this world, bilang servants ng Panginoon, hindi madali sa atin na ito yung nilalakaran natin ngayon. Amen? And the Lord wants us to focus only on Him. To fix our eyes on Him na sa mga ganitong sitwasyon, ayaw ng Panginoon na mapahamak tayo. Tayo lang din mismo sa mga sarili natin yung gumagawa ng kapahamakan para madapa tayo, para mahirapan, para mabigatan tayo sa sitwasyon. Ayan, maligaw tayo, tulad ng mga tupang ligaw. Ayan. At sinabi din doon sa verse 14 na small is the gate. Ayan, makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. So from our verses 37 ay Matthew chapter 9 verses 37 to 38 and Matthew 7 verses 13 to 14. Ang tanong ko po sa inyo, ano po yung napansin yung isang bagay na magkapareho sa verses na to? Ayan, ulitin natin, no? Basahin natin. Ayan, verse 14, basahin natin. Sabi dito, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Let's read naman po from Matthew chapter 9, verse 37. Ayan, kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, it was Jesus na nagsasalita, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So that one word na meron sa parehong verses ay yung word na kakaunti. Yung word na kakaunti. Only few find it, sabi dun sa English, di ba? Tapos dun sa yung dun sa verse 37 na, the workers are few, but the harvest is plentiful. So, tanongin natin yung mga sarili natin, bakit few? Kasi ayaw ng Panginoon na manatili lang tayo sa ganong bagay. Dun sa kakaunting yon.
Amen? Kaya nga, sinabi dyan sa verse 38, ba yung verse 38 nga? Sinabi dyan na, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So dun sa bagay na kakaunti, paano ba natin mapaparami? It says here po sa verse 38 na idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. So the Lord wants us na idalangin natin yon sa Kanya. Huwag mawala yung humble heart natin na patuloy na nananalangin. Amen? Para sa bawat isa. Kasi kung nandun tayo kung nakatuon yung focus natin dun sa maraming ani, hindi tayo mahihirapan hindi tayo mahihirapan and hindi tayo masastuck dun sa kakaunting part lang. So for us, na magpatuloy, ayan, for our pointer number 1, na saan, of course, let's read from John chapter 14, verse 16. Ayan. For our pointer number 1, na where, saan. Sabi dito, John chapter 14, verse 16, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So saan daw? Sa Panginoon lamang. Amen. Kay Jesus lamang. Amen. Sa Panginoon lamang natin makakamtan ang tunay na daan at katotohanan at ang buhay. So for our pointer number 2 po, ayan, dun pa rin sa ating title, where to go. Ayan, for our pointer number 2, go. Ayan. So for our theme for this month na send more workers, ayan, the main thing there is the word send. Kasi it is evident na oo, maraming workers, pero yun nga, kakaunti. Yung kakaunti lang yung may desire or yung may willingness na ipadala sila. Amen? Kagaya nung na-share kahapon sa ating Dawn Watch from our Tita Marisa na, here I am, send me. Here I am, send me. Kung tayo bilang mga Kristiyano, nandun tayo sa part na hirap tayo na i-acknowledge yon sa mga sarili natin na, Lord, here I am. Yung wala tayong confidence na humarap kay Lord na, here I am, send me. Amen? This is the time na, yun nga, i-check natin yung hearts natin and of course, balik tayo kay Lord. Kasi wala naman nga ibang daan. Sabi nga dun, I am the way. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So for our pointer number 2, na go, ayan, go, is equals to send, ayan. Sabi doon sa ating verse na Matthew chapter 7, verse 13, enter through the narrow gate. Ayun, dahil nga maluwang at malapad yung daan that leads to destruction, patuloy nating panghawakan yung pananampalataya na meron tayo na kahit gaano kakipot yung daan, kahit gaano kasikip, or kung gaano kahirap na yung sitwasyon, huwag natin sukuan. Amen? Huwag natin sukuan yung bagay na yon para sa Panginoon. And sabi dito na, many enter through it, and only a few find it doon naman sa narrow road. So, for this morning, ayan, bago po tayo magtapos, ayan, dito sa ating pointer number 2 na go, sinabi doon na enter through the narrow gate. That's the command of God for us. Nalakaran natin. Kasi tayo minsan,
Sino na po ba dito yung mga nakakapanood ng mga movies na merong kuweba? Na kunwari ikaw yung main character, tapos napunta ka sa kuweba, ganun. Tapos hirap na hirap ka makalabas, wala kang makita liwanag, ganyan, di ba? Parang mafe-feel mo na, bakit ba ako nandito? Maki-question mo yung sarili mo na, ba't ito ba yung pinagdaraanan ko? Ganyan. But the Lord has something. Amen? May reason ng Panginoon kung bakit nasa ganong sitwasyon tayo, kung bakit nasa makipot na daan tayo, kung bakit nasa maliit na butas yung dinaraanan natin. Amen? Sinasabi nga nila na kung kailan pa ako naging Kristiyano, doon mas dumami yung problema, doon mas dumami yung pagsubok. Di po ba yan sa ating mga kananayan? Marami na silang life testimonies na masasabi nila na gaano man kahirap yung dinanas nila, ganong bagay naman na yung Panginoon yung nagtawid sa kanila sa lugar na yon. So for our conclusion po, ayan, dito po sa ating, tawag doon, dito sa ating verse of the day, na from 1 Peter chapter 4 verse 16. Sabi po dito, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Sa Tagalog, basahin po natin. Ayan, sabi po dito, ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. So for today, the Lord wants us to enter through that narrow gate. By that narrow gate. Bakit po? Dahil nandun ang buhay. Yun ang daan patungo sa buhay na sinasabi dito sa parable from Matthew chapter 7, verses 13 to 14. Amen? Kaya sa bawat isa po na nagugulumihan na, ayan, na tawag dito na nahihirapan, na nagdudusa sa anumang sitwasyon, sinabi po dun sa ating conclusion from 1 Peter na magpasalamat tayo that we bear His name. That Jesus is in our hearts. Because through Him, amen, doon tayo nagkaroon ng salvation. Doon tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya for our team, this month, na send more workers, ayun po yung iiwan kong tanong sa inyo na, where to go? Let's continually ask and seek the Lord through His Word, through His Holy Spirit, and patuloy na gabayan niya tayo as we get along our journey sa narrow and small, sa narrow gate at doon sa small road na tinatahak natin. So that's all po. I pray na ang bawat isa po ay natamnan ng salita ng Diyos at magbunga, ayan, sa atin pong mga buhay. Let's close in prayer. Hallelujah, Jesus. We continually acknowledge your presence, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. That as we go, Panginoon, Ikaw yung patuloy, Lord God, na manguna sa aming mga sarili. Dahil kung kami lang, Panginoon, mabilis lang, madali lang kaming panghinaan, madali lang kaming mapagod, Panginoon, but through you, we can do everything, Lord God. That through you, makaka-receive kami, Panginoon, ng kalakasan, makaka-receive kami, Panginoon, ng confidence, that through your grace, Father, we are able to stand firm in our faith. Kaya sa umagang ito, patuloy na Ikaw ang maitaas, Lord God, sa buhay ng iyong mga anak, that through your word, Lord God,
wag matuon ang focus namin doon sa kakaunting bagay, Lord God, but doon sa maraming ani na inihanda mo para sa buhay ng bawat isa. Sinabi mo sa iyong salita, Lord God, na ikaw ang siyang tanging daan, ang siyang tanging katotohanan, at ang siyang buhay na tapat at totoo. Ang nais mo lamang, Panginoon, ay ang aming mga puso. Kaya sa oras na ito, Lord, as we continue our praise and worship, Lord, bungkalin mo patuloy ang aming mga puso. Alam namin, no Diyos, na ikaw ang siyang may kakayahan na magpabago, Lord God, ng buhay, magpabago ng anumang sitwasyon, Lord God. Kaya sa oras na ito, Lord, we entrust this time to you. We entrust our life fully, Lord God, to your will. We entrust, Lord God, our hearts to you, Lord God. Nasa kung anumang sitwasyon ang dinaranas ng bawat isa, Lord, ikaw ang patuloy na maging sandigan namin. Ang patuloy na maging solid foundation, Lord God, sa buhay ng bawat isa. We pray na sa iyong salita, Panginoon, na maririnig namin na ihahatid ng iyong lingkod para sa araw na ito. Lord, maliwanagan kami sa iyong katotohanan, sa iyong salita, sa iyong banal na spirito, Panginoon, na siyang dadaloy, na ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang maranasan ng iyong mga anak. Kaya sa oras na to, Panginoon, salamat sa paghipo mo sa aming mga puso. Salamat sa kalakasan, Panginoon, sa pag-asa, sa buhay, Lord God, na walang hanggan. Sa iyong dugo, Lord God, na sa iyong katawan na nalatay sa krus, Panginoon. We pray na ito yung patuloy naming makita, ito yung patuloy naming maalala na kung gaano ka naghirap para sa aming mga kasalanan, ganong bagay na kahit nagdurusa na kami, Panginoon, hindi ka namin susukuan. Hindi ka namin bibitawan, Panginoon. And right now, ikaw yung patuloy, Lord, na pumuno ng aming mga puso. Pumuno, Lord God, nung sitwasyon na alam namin, Lord God, na walang madali dito sa mundo. Alam namin, Panginoon, na punong-puno ng distraction, ng temptation ang mundong ito. Kaya sa oras na to, Lord God, sa iyo kami lumalapit, sa iyo kami nagpapasakop, sa iyo kami, Lord God, lumalapit at humihingi ng tulong, Lord God. Alam namin na hindi namin ito magagawa nang wala ka, Panginoon. Hindi kami mabubuhay, Lord God, nang wala ka. Kaya sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na maitaas, mapapurihan, mapasalamatan, maitanghal, Lord God, ang pangalan mo sa kabuuan, Lord God, ng gawain ito. We receive the victory right now in Jesus' name. Alam namin, Panginoon, na sa bawat araw, ikaw ang siyang nariyan sa amin at ang iyong gabay ay nagpapatuloy para sa iyong mga anak. Kaya sa umagang ito, Panginoon, we give you back all the glory, all the honor, all the adoration, all the praises, all the worship belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.